Romans 1:16 to 17, ingon ang pulong sa Ginoo, I am not ashamed of the gospel because it is the power of God for the salvation of everyone who believes. First for the Jew, then for the Gentile. For in the gospel, a righteousness from God is revealed, a righteousness that is by faith from first to last, just as it is written, the righteous will live by faith. Ang Ginoo maga panalangin sa iyahang mga pulong magamputa. Salamat kayo Ginoo. Nining maong higayon nga sa makausapa, iwali ang imong mga pulong. Panalangin o Diyos kining imong anak, ikaw maghatag og strength, ikaw maghatag sa kaalam, ug ikaw maghatag sa gahom mo Dios. Ug nagaampo ako nga ikaw mamuhat ang balaan nga espiritu mamuhat sa matag usa ka namo karon sa pagbukas sa amuang salabutan, sa pagbukas sa among kasing-kasing aron ang imo mga pulong among masabtan ug madapat kini sa among kinabuhi. Kinitang Ginoo among ginasalig ginaampo pinagi sa gamhanan nga ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen o amen. Now, ako lang ning gibutangan dinhi og title mga kaigsunan nga The Gospel of Christ. Ang gospel, ang maayong balita ni Kristo. Now, for the sake sa medyo baguhan pa, no? Ang tuson sa natong mga karaan, kabulo ko nga medyo kinaon na nato ni, pero ato gyapon ni siyang hisgutan, no? For the sake sa atong mga kaigsunan nga medyo bago pang nagsugod sa pagsimbas, pagpangalagad sa Ginoo. What is gospel? Unsa ning gospel? Now, ang gospel mga kaigsoon, ingon pa sa uban, ga-eskwela pa ko ini nga meaning, gossip kuno ni siya, gossip. Buti pasabot nga tabi, balita, gossip, gospel. It is good news, maayong balita. So, ang meaning sa gospel is maayong balita. Dili ni siya dautan nga balita, kundi maayo ni siya nga balita. Now, diya sa Bible, particularly mga kaigsunan sa New Testament, ato makita nga nagisgot na diha og duha ka gospel, no? Nang gitawag og gospel of the kingdom o kanang gitawag og gospel of Christ, ang maayong balita sa gingharian ug ang maayong balita mahitungod kang Kristo. Now, sa uban nga mga tao mga kaigsunan, gusto nila nga ilaning bahinon nga mura og duhaon ba nga lahi ang gospel of the kingdom ug ang gospel of Christ. Pero kung ato gini siyang pamalandungan pag-ayo, kung atong tunan pag-ayo mga kaigsunan, dili ni lahi nga butang kun dili nagisgot ni sa usa lamang ka gospel, usa ka maayong balita. Tungod kay ang gospel of the kingdom si Jesus Christ man gihapon. So si Jesus ang maayong balita sa gingharian, kung mag-unsa man ang gingharian kung walay hari. Kay siya man ang hari sa gingharian. So ang maayong balita sa gingharian mao ang hari nga mao si Ginoong Jesucristo. Now dinhi lang sa gospel of Christ nadugang ning gitawag na to og kamatayon ni Ginoong Jesucristo dito sa krus sa Kalbaryo. So kung mag-isgot og gospel, nang giingon din na sa 1 Corinthians chapter 15, murag 1 up to 4, na ang gospel is na si Kristo namatay, si Kristo gilubong, o si Kristo nabanhaw. So mo na siya ang gospel. Mo na ang gipaningkamutan ni Paul sa pagwali, nga ingon siya, I determine not to know anything among you except Jesus Christ and Him crucified. Walay lain nga gusto na kong inyong mahibaluan, gawas kang Kristo. Mura ni mensahe niya. Gawas kang Kristo, og nga siya gilansang sa krus. So muna gospel. The gospel is Jesus Christ. The gospel is Him crucified, nga siya gilansang sa krus. Hallelujah. Now, dako kahimuan ang kamatay ni Kristo dito sa krus sa Kalbaryo. Tungod kay kung wala siya namatay dito, dili ta maluwas. Ang iyang kamatayon mao ang atong kaluwasan. Ako na ning
gihinay-hinay sa pag-istorya kaniadto, no, for the sake sa mga bag-o nga katong iyang kamatayon mo utoy silot unta nga alam kanato. Supposed to be ako ang silutan tungod ako ang nakasala, pero si Kristo ang gisilutan sa ako nga dapit. Munang pulong nga tubos, iyahatang gitubos. Ya makadungog pud mo sa atong Sunday school, particularly kang Pastor Jonathan, nga doon na pa day lawom nga nahimo ang kamatayon ni Ginoong Kristo dito sa Krus Kalbaryo. Muna ang pagpatay sa atuang sinful nature, sa atuang makasasala nga kinaiya, namatay na siya uban ni Ginoong Kristo. So, gospel mga kaigsunan, maayong balita, kamatay ni Ginoong Kristo, ug mao ni atong pinaka paglaom. Dinhi nakasentro ang atong kaluwasan. Okay. Now, dinhi sa atong gibasa karon sa Romans 1:16 to 17. Now, unsay gisulti dinhi mahitungod ni ining maayong balita ni Kristo. What do these verses say about the gospel of Christ? Una mga kaigsunan, the gospel is proudly presented. Atong makita din mga kaigsunan nga kining maayong nga balita mapasigarbuhon nga gipahayag. This is proudly presented. Ingon sa kong gibasa kaganina, I am not ashamed of the gospel. Ingon pa ni Paul, wala na ko gikaulaw, dili na ko gikaulaw ang maayong balita. Hallelujah. Unsa ni nga pagbati mga kaigsuunan, no? So sa katao mahitungod ni ining maayong balita. Ingon niya, dili na ko ikaulaw. I am not ashamed of the gospel. Buti pasabot nga si Paul mga kaigsuunan kung magwali siya, proud siya nga muwali. Proud siya nga mupahayag ni ining maayong balita. Ni ining balita mahitungod kang Kristo ug ang iyang kamatayon didto sa krus sa Kalbaryo. Abi niyo mga kaigsunan, dunay daghan nga mga katawhan, no, nga ingnon nato dili kayo sila mura ba og ang ilang pagtan-aw sa maayong balita mura og gamay. Mura og dili importante. Ninumduman ako nga dunay usa ka evangelical nga pastor nga nasagol nila to hingalan ng church. Nasagol sa usa ka church nga usa po sa pinakadako nga church dinhi sa tuwa sa Pilipinas. Unya sa diha nga naana siya didto, ang iyang emphasis, ang iyang wali is gospel. Ang iyang wali is si Kristo lang. Si Kristo ug nga siya gilansang sa krus sa Kalbaryo. Ang iyang emphasis is naa sa kaluwasan sa mga katawhan. Now, kana magud nga church mga kaigsunan sa kadako nga church ug ang naandan nga mga mensahe dinha mga kaigsunan, now dili kay sila mag-touch ining gospel. Ang ila is kasagaran kanang gitawag na lang nila og mga social gospel, mga pagtabang sa mga tao, diba? Unsa pa ng mga kalihukan. munay emphasis nila mura og lecture sa ilang mga wali ug dili kay sila mo-touch niining mensahe may tungod kang Kristo ug ang iyang kamatayon dito sa krus sa Kalbaryo. Ug sa diha nga ang mga tawo nakadungog sa mensahe nining mga bagong nga pastor nga naka-join sa ilaha, ingon pa sa mga tawo nga kana nga mensahe is pangbata nga mensahe. Pangbata kuno para lang kuno sa mga bata nga mensahe. Now, I don't think so. Kini nga mensahe mga kaigsunan, pangbata nga mensahe. So kini nga tong gibuhat karon nagwali ta sa gospel sa ilaha pangbata ni. Ang ilaha pangdagko tong ilaha. Kini nga to pangbata. I don't think so. Dili una na ang tratamento, ang treatment ni Paul sa gospel. Ingon ni Paul, I am not ashamed of the gospel. Wala na ko gikaulaw, dili na ko gikaulaw kining maayong balita. Kining mensahe may tungod kang Kristo ug ang iyang kamatayon didto sa krus sa Kalbaryo. Now, actually mga kaigsunan, kining gospel, topic ni siya sa whole Bible. Tupiko ni siya sa tibok nga Biblia mga kaigsunan.
Tupiko ni siya mga kaigsunan bisan sa mga propeta niadtong unang nga panahon. Diya sa Daniel 9:24 atong giwali ni atong niagi nga Sunday mga kaigsunan, muni prophecy, muni panagna. Bisan diha mga kaigsunan sa Isaiah chapter 53. Now, kini mga propeta, no, dugay na ni nga mga tao, no, atong naisgutan nga is Daniel is contemporary niya sa King Nebuchadnezzar o sa iyang panahon ang tuig ito is 605 BC. So 605 years before, wala pa mahitabo kining gospel kini si Kristo ug ang iyang kamatayon dito sa krus sa Kalbaryo. Topic na ni siya sa mga propeta. Grabe na. Sa Isaiah, ila na ning topiko, nagisgot na sila mahitungod kang Jesus Christ ug nagisgot na sila mahitungod sa iyang kamatayon dito sa krus sa Kalbaryo. Buti pasabot kining nga mensahe, ubos pa ni pagtanaw sa uban, gikagubtan ni sa una nga panahon. Gikagubtan ni, no? Now, kung gusto mo mahibalo kung sa unsang paagi ni nila gikagubtan, now atong tan-awon ang 1 Peter 1:10-12. 1 Peter, atong susihon kining mao nga passage. 1 Peter 1:10-12. Kung siya'y giingon din ni mga kaigsunan. Dini sa verse 10. Concerning this salvation, ito paminahon pagayo. Basahin niyo sa inyo sa Cebuano. Concerning this salvation, the prophets who spoke of the grace that was to come to you, search intently and with the greatest care. Nag-iusan nila ni pagsusi? Concerning the salvation, the prophets who spoke of the grace that was to come to you, search intently. Ilaning gisusi pag-ayo. Kini nga balita, kini nga gospel, ilang gisusi pag-ayo, and with the greatest care. Uban sa dako nga pagmatngon. Grabe no. Muni ingon ini ka kagubot. Ingon ini ka concern katong mga prophet sa una nga panahon. They search this gospel intently and with the greatest care. So ingon ini mga kaigsunan ang ilang pagtagad dining gospel, ingon ri trying to find out the time and circumstances to which the Spirit of Christ in them was pointing when he predicted the sufferings of Christ and the glories that would follow. It was revealed to them that they were not serving themselves but you, when they spoke of the things that have now been told you by those who have preached the gospel to you by the Holy Spirit sent from heaven, even angels long to look into these things. So ang mga propeta sa una mga kaigsunan, intently ang ilahang pag-search, and it is with greatest care. Ug nahibalo sila nga dili ni para nila nga mensahe maabot ni sa ato nga kapanahunan, no? Kabalo sila nga para ni sa ato nga time karon. Unya ang ganahan ako dinhi ingon dinhi, even angels long to look into these things. Na bisan ang mga anghel gustong mutan-aw ni ining mga butangan. Tanawan niyo. Di kahinaman sa mga propeta, di kahinaman bisan sa mga angels. Gusto silang mutan-aw ini nga butang. What a precious thing. Unsa ni? Mensahe may tagod kang Ginoong Jesucristo ug ang iyang kamatayon didto sa krus sa Kalbaryo. Bisan ang mga angels, bisan ang mga manulunda, mga kaigsunan, gustong mutan-aw ni ining maong nga butang. So this is the topic of the prophets. This is the topic of the New Testament. The whole New Testament is talking about Jesus and His resurrection. And this is the Great Commission. What is the Great Commission? Pinakadako nga sugo. Ang pinakadako nga sugo, mga kaigsunan, Great Commission. Ingon pa rin mga kaigsunan, go and preach what? Preach the gospel. Wala ka gisugo sa pagwali sa bisan unsa nga butang. Dapat di kita suman ini, no?
Wala ka gisugo sa pagwali sa bisan unsa nga butang, kundi gisugo ka sa pagwali sa gospel, sa maayong balita. Pero sa ato nga time karon mga kaigsunan, ilisan naman eh. Ilisan na. Ilisan og 10 commandments. Ilisan og message about morality. Dili man ang mga dautan. Pero dili na siya mas priority. Ilisan og mga social gospel. Usahay na panahon nga naka-join ko sa ka-seminar. Gitahasan ko sa pagwali may tungod sa kaminyoon. Di nagwali ko mga kaigsunan in line sa gingon sa gospel, gingon sa maayong nga balita mga kaigsunan. Pero nga kung nasundan, ang iyang giwali is wala gid niya hisguti kining mga butanga. Nagisgot lang siya kung unsaon nga mahimong maayo ta sa atong silingan, okay man na, di na dautan. Pero dili na priority. Muhisgot lang siya kung unsaon nga muusog ang atong pagpuyo, okay man na. Sa atong tugaran, mananong taog kuan, mananong taog mga utanon, dayon natay mga proyekto, natay mga project para muusog ang atong pagpuyo. Okay pa na, pero ilahin lang nato. Kung diri na gani sa mga religious nga mga gathering mga kaigsunan, kung mahimo, ang atong focus, ang atong sentro is ang gospel. No? Diya siguro sa mga lecture, pagpauswag sa atong pagkinabuhi, pwede siguro to. Pero diri sa mga gathering mga kaigsunan nga religyoso, now gikinahanglan nga ang atong iwali ang gospel, atong iwali ang maayong balita. It is the Great Commission, preach the gospel. It is Paul's flagship message. Iyang pangbato nga mensahe. This is God's revelation to him. Gipadayag ang mayong balita nga na kaniya mga kaigsunan, and he is not ashamed of it, and he will even give his life for it. Pwede niyang ihatag ang iyang kinabuhi tungod lang sa pagwali sa maayong balita. Sabi na, kabalo siya nga kini nga mensahe dulumtanan gayud sa iyahang mga kaigsunan nga mga Hudiyo. Pero moadto siya didto aron ilang walihan sa gospel. Hangtod nga nang ligro ang iyang kinabuhi. No? Wala hinoon siya namatay ditso, niagi ba siya pagkapriso, pero namatay siya tungod sa iyang pagwali sa maayong balita. And even all the apostles mga kaigsunan, nangamatay sila tungod silang pagwali sa maayong balita. Na tungod noon kung unsa na ka precious, unsa ka bahandianon, unsa ka treasure mga kaigsunan ang maayong balita. So the gospel is proudly presented. Ako dili ko maulaw, balag ingnon ko nga ang mensahe ni Pastor Rosara because it is true. I have only one message, and that message is the gospel. The Lord Jesus Christ and Him crucified. Tibuok na itong panimbahon. Hangtod mga wala ta sa kalibutan, di ko muundang ugwali sa mayong balita. Kaya usara gid akong mensahe, mura na siya. The gospel mga kaigsunan. Hallelujah. So the gospel is proudly presented. Ikaduha mga kaigsunan, the gospel is the power of God for salvation. Ang maayong balita mga kaigsunan, maoy dahom sa Dios alang sa kaluwasan. Akong balikon sa pagbasa. Verse 17. No, verse 16. I am not ashamed of the gospel because it is the power of God for the salvation of everyone who believes. First for the Jew, then for the Gentile. So ang maayong balita, si Kristo o ang iyang kamatayon dito sa krus sa Kalbaryo, maoy gahom sa Dios alang sa kaluwasan sa mga magtotoo. Now, ma-imagine nato ni, usahay ba murag dili lang nato maalinggatan pag-ayo ba? The gospel is the power of God. Bakit ba? Ma-imagine ba nato kung unsa ka bugat nga butang? Ang maayong balita gahom sa Dios. Makita na ba na itong importante? Usayo kung dili na ito hunungan ba? Dili na ito pamalandungan. Mura og way bili. Ang maayong balita, gahom sa Dios. Mag-isgot lang dahil ganitag Dios. Wow, Dios. He's great. He's big. He's powerful. Wala imposible sa Ginoo. Ang kalibutan siya gibuhat.
Siya gabuhat. Wala dili mahimo sa Dios. Tungod sa iyang gahom. That is God. He is God. Uyang mensahe sa Isaiah sa Psalm 46, be still and know that I am God. He is God. Dako siya. Inimagine mo nga ang maayong balita kuno gahom sa Dios. It is the power of God. Magisgot ang power mga kaigsunan. Nagisgot na og supernatural ability. Supernatural ability. Magisgot ka gahom mga kaigsunan. Naadi na ng pulo nga milagro. Naadi na ng pulo nga makahimo bisan sa imposible nga mga butang. That is gospel. Huwag gospel, dili basta-basta. Dili basta-basta na imo lang isalikway, imo i-neglect. Tungod kay ang gospel kuno, ingon ang pulong sa Ginoo ang mayong balita nga mao si Kristo ang iyang kamatayon, mao kuno ni gahom sa Dios. It is the power of God. Now I am talking about the power of God. Gusto mo gahom? Then look for the gospel. Listen to the gospel. Because it is the power of God. Dagan sa mga kasagaran sa itong mga kaigsunan nga mga Pentecostals, gusto gahom. Di nato na makita sa bisan unsa nga butang, kundi ang gahom sa Ginoo naa sa maayong balita. Una, it is the power of salvation. Gahom sa Dios alang sa kaluwasan sa mga nagatuo, sa mga magtuto. Unsa ka nga klase nga tao mga kaigsunan? Ang maayong balita kahatag kanimo og kaluwasan. It is the power of God for salvation to the believers. Alang ni adtong mga mutuo. Alang ni adtong mituo. Now, kung mag-isgot kang salvation, ako na naisgot ang gamay ganina sa intro. Ang pulong nga salvation, mga kaigsunan, gikan sa karaan nga pinulungan sa Greek. Matagis ko na Greek niya to, kutob sa itong mabasahan. Gikan sa karaan nga pinulungan nga soteria. Soteria, diha gikan ang pulong nga soteriology, doctrine of salvation. So, soteria. Kung mag-isgot ka og salvation, wala ni malimitahi lamang sa kabutang. Mag-isgot ka og salvation, una, nag-isgot ang salvation, alang sa imong kalag. Salvation of your soul. Kaluwasan sa imong kalag. Ito akong giistorya kagalina sa intro, nga katong kamatayan ni Ginoong Jesucristo dito sa krus sa Kalbaryo, mutoy buhat sa Dios, aron ka maluwas, aron dili ka silutan. Ikaw ang nakasala, ikaw ang angay silutan. Yan ang gitawag og kamatayon nga walay katapusan. O mato pa sa uban, kanang gitawag og impyerno. Silot, pero ang gibuhat ni Jesus, iyang gikuha ang imong nga dapit, siya ang nagpakamatay sa imong nga dapit. Buti pasabot nga, ang imong sala, humanang gisilutan. O ang sala nga humanang gisilutan, dili na pwedeng silutan pa pag-usap. Buti pasabot nga wala na'y silot nga naghulat pa para nimo. Kaya ang imong sala nga tanan, past, present, and future, humanang gisilutan, pinaagi sa kamatayan ni Ginoong Jesucristo dito sa krus sa Kalbaryo. That is salvation. Muna siya'y kaluwasan, ang iyang dugo, nagiula, naghugas sa imong tanan nga kasalanan, o hinglo kang nangatubang sa Ginoo. Siya mingon ka karon nga, Pastor, mura maghugaw ko sa kong pagbati, kay daghan kong mga failures. Imo ra ng pagbati sa tinuray, gihingloan na ka sa Ginoo, pinaagi siyang dugo. Ug siya nga nagatanaw nimo mga kaigsunan, nagatanaw kanimo ingon nga balaan, ingon nga matarong, tungod siyang dugo nga giula dito sa krus sa Kalbaryo. That is salvation of your soul. Pero wala lang ni malimitahin mga kaigsunan sa kaluwasan sa imuhang kalag. Now, actually mga kaigsunan, kining gospel, pagkaon ni sa imong espiritu, pero kung imong tanang pagayo, mo epekto ni sa imong kinatibukan nga pagkatao. Tungod kay kung mag-isgot ang gospel mga kaigsunan, ang giministeryuhan sa Ginoo nga hikanato, dili lang ang spiritual nga side, kundi ang pinakatibukan sa atong pagkakita mo'y giministeryuhan sa Ginoo. Gitawag na siya holistic ministry. Holistic ministry. Pagkaon sa imong espiritu, alang sa imong kalag,
kaluwasan si mong kalag, pero dili lang din na mga kaigsunan, kundi sa imong kinatibukan nga kinabuyot pasabot nga luwason ka sa Dios, sa imong tibuok nga kinabuhi, sa imong tibuok nga pagkatao, holistic ministry. So apila ni dinhi ang healing, apila ni dinhi ning gitawag og prosperity, apila ni kining gitawag og protection, apila ni siya tanan sa gospel. Usahay magunahon na ta nga dunay pastor magwali og prosperity, mingon na puta nga prosperity gospel. Wala prosperity gospel. Wala. There is only one gospel. Si Kristo namatay, si Kristo gilubong, si Kristo nabanaw. Pero ang epekto niya na magigsuan, mo epekto sa imong tibuok nga pagkatao. Holistic ministry. Like for example, healing. Ingon ang pulong sa Ginoo himself in 1 Peter 2:24, who himself bore our sins in his own body on the tree, that we, having died to sin, might live for righteousness, by whose stripes we were healed. Apil ang healing sa iyang kamatayon. Inapulong sa Ginoo, pinagi siyang labod. Naayo ka. Mag-isgot og salvation gikan sa kawaladon. Prosperity, 2 Corinthians 8:9, ingon ri, for you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sake, he became poor, that you through his poverty might become rich. Usahay lang, mura og dili realistic sa tuwa kay pobre pa mangguta. Di ba? Abdi na tinod, pastor, pobre naman kagihapon. Pisan pa og dili na to makita sa itong kaugalingon, atong tuwan. Di ba? Nara na sa Dios kung natin ipasinatin niya sa tuwa. Puno tugyo ko nga ang Dios magapanalangin because our God is a God of blessing. Hindi ba? Our God is not a God of curse. It is a God of blessing. Ang poverty, ang kapobrehon, dili na blessing. So katong kamatay ni Ginoong si Kristo dito sa krus sa Kalbaryo, iya kang giluwas, giluwas niya ang imong kalag, aron dili ka maimpirno, giluwas niya ang imong kaugalingon gikan sa mga balatian, ug iya kang hawason gikan sa kawaladon. Manang makakita kog tawo makigsunan nga dunay taas kay nga panglantaw, dili ko mo discourage sana, say mingon ko ambisyoso. Ambisyosong ilaga. Ayaw inana. Kay iya lang gipahilo na ang iyang unahona, no? Diya sa perspective, diya sa panglantaw sa pulong sa Ginoo. Kaysa tinuroy lang. Gahom ni sa Ginoo, ngamoy mo pagawas nimo gospel. Gahom sa Ginoo, ngamoy mo pahigawas nimo gikan sa kawaladon. Say dili lang kay nato matuhuan ba. Siya makita mo na to tungkol gulingon nga. Sige kagwali na pastor panalangin. Wala mangyapon ka. Sige wali anang ayo-ayo. Nganong sangkiig mangyapon ka. Pirig-pirig ra mangyapon ka mulakaw. Sige lang. Wali lang gyapon ko ana. Tungod kay nagtuo ko nga mabot ang panahon nga ako nang masinati. No? This is food for your soul, food for your spirit. Pero mo epekto ni sa inyong kinatibukan na kinabuhi, that is gospel. Buti pasabot ang gospel is the fullness of God's blessings. Ang maayong balita nga si Kristo namatay, si Kristo gilubong, si Kristo nabanaw, dinhi ang kinatibukan ninyo nga panalangin. Naadiri ang blessing. Dili lang sigihan kagwali sa kunsa. Naadiri sa gospel. Naadiri ang panalangin mga kaigsunan. Na kung gitanaw, kabasa ko sa libro ni Joseph Prince mga kaigsunan, kini na yung pulo nga bless. Gikan ni siya sa Hebrew nga barak, wapong meaning ng barak. Barak means bless. Sabi na ako ng pulong barak o kuha murag ngalan sa terorista. Barack Obama. Ingon pa sa commentator sa una, dili nakadaog si Barack Obama kay ang iyang ngalan murag ngalan sa terorista. Barack Obama. Pero ang pulong day nga barak, ang Hebrew word din na siya. Ang meaning na is bless. Panalangin. Ang counterpart na sa Greek is eulohio, luyong. Eulohio. Eulohio is bless. Barak, eulohio, parehas na sila mga kaigsunan. Eulohio. Unang, nindot po din yung naingal, pero di po masugot siguro karoon ngalan mo si eulohio. Karaan kayo ng ngalan. Ang angga ng eulohio is luyong man, luyong. Oh. Eulohio or barak, ang meaning na is bless. Ang kahulugan din is to endure with power for success.
prosperity, fecundity, and longevity. So paghatag kanimo gahom kung nisgot kag bless, barak or eulogio, ang meaning na is to enjoy with power paghatag kanimo gahom sa kalampusan, sa prosperidad kadagaya, fecundity even fruitfulness, kanang pagpanganak mga kaigsunan, og longevity, kataasa kinabuhi. Muna'y meaning sa bless. Kung mayroon ang Ginoo nga God will bless you, nagpasabot na nga ang Ginoo, maghatag kanimo gahom nga mulampos ka, mudagaya ka, mahimo kang fruitful, og mutaas ang imuhang kinabuhi, that is blessed. Kung kita na mga kaigsunan, maghatag nimo gahom ni mga kaigsunan. Mao ang gospel, mao ang maayong balita. It is the gospel. Ang maayong balita mo'y muhatag nimo niining mao nga blessing mga kaigsunan. Now, tanawa ra gud gingon sa Galatians chapter 3, 13 to 14. Galatians chapter 3. Hallelujah. Galatians chapter 3. Ino mo ko tultos kung Galatians. Galatians chapter 3 verse 13 to 14. Hallelujah. Inapulong sa Ginoo, Christ redeem us from the curse of the law by becoming a curse of for us. For it is written, curse is everyone who is hung on a tree. He redeemed us in order that the blessing given to Abraham might come to the Gentiles through Christ Jesus, so that by faith we might receive the promise of the Spirit. So, this is gospel, talking about the death of our Lord Jesus Christ. Kanang ilansang sa krus, ibitay sa krus, ibitay sa kahoy. Ang buti pa sa buta na, tinunglo. Kita tinunglo, nahimo siyang tinunglo alang nato aron makuha kining atong pagkatinunglo. Ingon dinhi kuno, aron ang panalangin ni Abraham moabot nga ni kanato. Muna epekto sa gospel. Dili lang kaluwasan, kundi gikuha niya ang atong pagkatinunglo. We are cursed. Ingon pala, bisan sa atong paningkamot, wala. Pero nanay natunglo para nato. Aron ang panalangin ni Abraham moabot nga ni kanato. The blessing of Abraham. The blessing of Abraham. Kapulo ba mo giyon sa pag-bless si Abraham? Aron ang panalangin ni Abraham moabot nga na kanino. Ingon spiritual man na pastor. Spiritual. Now kapulo ba tagiyon sa pag-bless si Abraham? Tanaw ito ang Genesis 13 to. Genesis chapter 13. Aron makita nato. Genesis chapter 13 verse 2. Hallelujah. Yun sa pagpanalangin si Abraham. Iyon ang pulong sa Ginoo. Sugod sa 1. So Abraham went up from Egypt to Dan Egypt with his wife and everything he had, and Lot went with him. 2. Abraham had become very wealthy in livestock and in silver and gold. Giyon sa kuno pagpis Abraham, ingon dinhi, and Abraham had become very wealthy in livestock and in silver and gold. Dato kayo siya sa iyang livestock, sa iyang mga kahayupan. Hilabihan ganagan. O dili lang sa iyang kahayupan, bisan kuno sa iyang silver o gold. Sa iyang pilak, silver o bulawan, daghan kayo ana si Abraham. Ako ay sulod din ako ang bulsa ni mamaong dos ka ganina gikuha mo to palit og ice. Way sulod. Si Abraham ang kaigsunan, daghan silver, daghan bulawan. Pero ingon ang pulong sa Ginoo, namatay si Jesus Christ, iyatang gilukat gikan sa tong pagkatinunglo aron ang panalangin ni Abraham moabot nga ni kanato. Dilan ta mo tuo. Aron ang blessing ni Abraham moabot nga ni kanato. Diba? So nagtuo ko mga kaigsunan nga dunay blessing diha sa maayong balita. Kung murumbo lang ta, yan ang maayong balita, no? Atong i-lift up kanunay si Jesus ang iyang kamatayon dito sa krus sa Kalbaryo. Sama ni mga butang atong gibuhat karon, sama sa praise and worship kaganina, nag-lift up si Jesus, gituboy si Jesus, sama sa mga alawiton, atong gituboy si Jesus mga kaigsunan. Nagtuo ko mga kaigsunan, kang Dios mamuhat o pinasahi nga pagpamuhat sa tuang matag sa kakagalingon. Diba? Isay, magtanaw mo guta murag, imposible man na mahitabo, pastor. Wala ka kabalo mga kaigsunan, nga ang Ginoo namuhat sa
tago sa dili nimo makita nga pamaagi. Nag-arrange og mga butang, nagdugtong og mga butang aron ang iyang intensyon nga ikaw panalanginan moabot sa imong kinabuhi. God will really bless you. Iming batana. Panalanginan ka sa Ginoo. Himo kaya Kristiyano naron ka panalanginan. God will really bless you. Now siguro dili dato kayo, pero at least dunay kadagaya yung pasoban nga bahalag pobre basta wa magkalisod-lisod. Pobre nga hamugaway kaysa dato nga nagkalisod-lisod gamay yung pila. God will really bless you. Kung dunay gipamutang na nga mga butang sa inyong kasing-kasing aron ka panalanginan, then proceed. Go ahead because God will really bless you. Panalanginan ka sa Ginoo. Munay epekto makigsunan sa mayong balita. Now, I cannot preach otherwise. Dili na ko pwede mawali ang dili ingunin ito kay muni giingon sa pulong sa Ginoo. I should preach this. Diba? Dili na ko ni kaulong naman kay muni giingon sa pulong sa Ginoo. Wala ba nagingon ni pulong sa Ginoo dinhi nga pobrehon ka? Wa ko kabasa na. Wala ko kabasa. Kung dili iya kang panalanginan. Although, dunay mga kasinatian nga dunay kapobrehon, bisan si Paul. Kasinati si Anana nga dunay kapobrehon mga kaigsunan. Pero sa katapusan, nakita na ko nga si Paul, di panalanginan, wala siya nagkulang. Diba? Wala siya nagkulang. God will really bless us. Ang Diyos magapanalangin kanatong tanan. Hallelujah. So, the gospel is the power of God for salvation. This ministry is a holistic ministry. Salvation sa imong kinatibukan. Dili na ka ma-impierno. Praise the Lord. Hallelujah. Wala na silot para nimo. At at the same time, God is working. Mamuhat siya aron ikaw iyahang panalanginan. Kung ka sa balatian, mamuhat siya aron iyakang ayuhon. Kung ka sa kawaladon, mamuhat siya aron iyakang panalanginan. That is the effect of the gospel. There is only one gospel. There is no such word as prosperity gospel. That gospel is the Lord Jesus Christ and Him crucified. Hallelujah. Ikatulo mga kaigsunan, the gospel is the revealer of God's righteousness. Balik ta sa Romans. Romans chapter 1. The gospel is the revealer of God's righteousness. Iyan ang pulong sa Ginoo sa 17, for in the gospel, a righteousness from God is revealed. A righteousness that is by faith from first to last, just as it is written, the righteous will live by faith. Ang mga matarong magkinabuhi diya sa pagtuo. So the gospel is the revealer. Revealer of what? Revealer of the righteousness of God from faith to faith. Ang maayong balita mo'y magapadayag sa pagkamatarong sa Ginoo gikan sa pagtuo ngadto sa pagtuo. So this is consistent. Muwalit ang pagtuo dito sa gawas hangtod diri sa sulod pagtuo. Pagtuo gikan sa sinugdanan hangtod sa katapusan. Dili na mulubad. Dili na mausab. Nagwali kag pagtuo aron ang tawo maluwas. Hangtod pagabot diri sa sulod, pagtuo lang gyapon, dili na mulubad, dili na mausab. Di gid pwede magwali kung ang inyong mayong binuhatan mo'y makaluwas ninyo. Kaya makaluwas ninyo sumala dinhi mo lamang inyong pagtuo. Pagtuo sa maayong nga balita. So the gospel is the revealer of God's righteousness. Now, how do you know that the message is the gospel? Of course, kung ang kamatayan ni Kristo mo'y giwali, gospel na. Pamaagi makigsunan. How do you know that the message is the gospel? Una makigsunan, it will reveal that you as a believer is righteous. That is gospel. Ang gospel is mupadayag na mga kaigsunan nga na kaninyo nga kamo as a believer matarong. That is gospel. Makadungugan imong mensahe nga musulti nga kamo nga mga magtotoo, mga matarong diha sa tubangan sa Ginoo. That is gospel. Maayo ng balita. Ang opposite ana, dili na gospel. Makadungugan imong gwali nga mututo ninyo nga kamo nga mga magtotoo, makasasala paghapon na tubangan sa Ginoo. Dili na gospel. Dili na maayong balita.
So it take a revelation for you to know that you are righteous. You are righteous. So makadungog mo gwali nga musulti o positibo nga mga butang diha ninyo nga kamo mga matarong atubangan sa Ginoo. That is gospel. Ano man, kay kini pagkamatarong, dili man ninyong buhat man ni Jesus. Gitawag ni siya imputed righteousness. Gibutang nga pagkamatarong diha ninyo. Dili man ninyong binuhatan. Kay kanang atong binuhatan, bisag kung saan pa na itong paningkamot, di ginatarong. Ako na nag-explain sa una, na itong niyaging na mensahe. Kabuhat ka og 99 kamatarong. Nakasala ka lang og kaysa ang tibuok nimong binuhatan nga matarong, dili na sa tarong atubangan sa Ginoo. Contaminated, hugaw. So kana nga pagkamatarong, dili na siya madawat sa Ginoo. Ang perfect na righteousness is the righteousness of Jesus. Nga naa ninyo, nadawat ninyo, pinaagis niyong pagtuog, pagsalig ngadto kaniya. So when you hear a message that will say that you are the righteousness of God in Christ, you are righteous, then that is gospel. Maayo na siya nga balita. Hallelujah. Praise the Lord. O manginaot ko mo muna atong nabungog din sa sulod. Unsa pa ikadua? How do we know that the message is the gospel? It will produce faith. Ang maayong balita, magbunga ni siya og pagtuo. So una, ang gospel mo'y magpadayag kaninyo nga kamo mga matarong atubangan sa Ginoo. Ikaduha, ang gospel magaproduce og pagtuo og dili pagpaningkamot. Makadungo gani mo gwali nga makapasulbong sa inyong pagtuo pagsalig nga na kang Ginoong Jesucristo. That is gospel. Pero makadungugan ni mo gwali nga maoy mag-agat nimo sa pagpaningkamot aron ka maluwas, dili na gospel. Kung ikaw na gani ang sugoon pagpaningkamot, sugoon pagbuhat aron ka maluwas, dili na gospel. Ang gospel is makaproduce niyo og pagtuo og pagsalig nga na kanimo. Hallelujah. Balik ka na itong prosperity. O kung magsugon niyo paningkamot mo, pagsalig sa gospel. Normal lang yapon. Diba? Pero naka musalig diya, so ay siguna-hunaan ng paningkamot, magubot, madaot lang ng imong utok. Kung dili, pagsalig lang diya sa gingon sa pulong sa Ginoo. And the Lord will really bless you. Magpanalangin nimo. Di po rin yung natinapulan. Mabuhat po. Pero dili, gini nga, gubto na to pagayo atong utok, paningkamot kita pagayo. Ang akong punto din is, na totally, pagsalig diya sa kamatayan ni Jesucristo dito sa krus sa Kalbaryo o pinaagi niya na makuha na to ang tanan nga panalangin gikan sa Ginoo. So the gospel is the revealer of God's righteousness. Ang maayong balita mo'y nagapadayag sa pagkamatarong sa Dios. So muna giingon ini atong gibasa karon nga verse, the gospel is proudly presented. Dili ni ang ayan ni kaulaw. Walay lain nga mensahe nga atong ipalutaw sa atong nga church, gawas lamang sa gospel makaigsunan. Mapasigarbuhon tang mupahayag nining maayong balita ngadto sa mga katawon. Ikaduha, the gospel is the power of God for salvation. Ang maayong balita nga si Kristo namatay, gilubong na banaw. Gahom ni sa Ginoo pagluwas kanato, holistic sa tibuok nato nga kinabuhi. Dili lang portion sa atong kinabuhi kundi sa tibuok natong kinabuhi. Like the ministry of Jesus. Ang ministry ni Jesus makaigsunan, dili lang kaluwasan sa espiritu, kundi kaluwasan bisan sa ilahang mga lawas. Siya nagaayo, siya nagapakaon. So, muna siya ministry ni Ginoong Jesucristo. Sa Old Testament, kung mag-isgot ka og salvation, wala na mag-isgot og spiritual salvation, kundi physical salvation. Then, ikatulo makaigsunan, the gospel is the revealer of God's righteousness. Ang mayong balita mo'y nagapadayag sa pagkamatarong sa Diyos. So, we should give our greatest concern to the gospel of our Lord Jesus Christ. Kung naot ko na-pressure na to, nataga na itong importansya ang mayong balita sa ato ang matago sa kakaugalingon. Mayong balita, si Kristo namatay, si Kristo gilubong, o si Kristo kabanaw. That is the good news. O diha tanan, nakasentro ang tanan na to ng mga panalangin. All our blessings is centered on that. So atong daygon ang Ginoo tungod nga na. Salamat kayo Dios sa inyong mga pulong. Nag-ampo ko kinang Ginoo. Pagpadalin sa kasing-kasing sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen.
Amen.